Okay, so time na para magmerienda. So, lafangin na natin ito. Tama-tama ay hindi na ganun kainit, no? Iikot eh. Ayan. Sarap. Tatlong order. Ito yung pinakamaliit na order para kay baby. So, ayan na ang ating merienda. Naandito si daddy ngayon. Ayan. Kasama siya sa vlog. Ano ba gan? Hindi ko na. Ang dami. Ganyan. Hindi na. Mas madami yung nilagay ko sa'yo. Ha? Mas madami yung nilagay ko sa'yo. Ulit na nga pang merienda. Mama! So, kumusta naman? Different. Ano yung totoo dyan? Mama, ito. Anong kinakain mo? Parang yung sabaw lang yata yan. Ang sabo. Ang sabaw lang? Sabo. Yung sabaw lang? Ang sabo. Sabo. Ito sabaw. Sabo. Ay, sabo. Yum yum yan. Yum yum. Ang totoo. Tell mama, is it yum yum? Or not? Ito. Yes or no? Ha? Yum yum? Yes or no? Ano? No, you're not answering your mom. Yes or no? Yummy. Yummy. Oh, really? What thank you, no? Thank you. Naghirapan ni mama lutuin yan. Busog tayo. Wala ang daddy. Hindi pantay yung ating ano. Oh, it's okay. Wala. Para hindi si mama mahirapan kumain. Sug. Masal. Yan. Aha. Gusto mo sabaw? More sabaw for you. Just for the baby. Diba mahilig ka kasi sa sabaw? No? Tapos api naman yung mga laman. Ah, sorry. Oh, sige. Kaya mo ba ubusin yan? Ano? Yung ilang piraso na lang na natirang gabi ng San Fernando, naparami pa natin dahil nga dinagdagan natin ng ube. Yung bunga, hindi yung laman ano. Kasi hindi ito galing sa ilalim ng lupa. Yung nandun nakahang na yun ang nagiging binhi, no? Pagka sa sunod na, pagka sa magtatanim ka, kadalasan yun ang ginagamit. Or ako naman, ganun talaga ang ginagamit ko. I don't know kung pwede ba yun yung laman, pwede kaya mapatubo yun. Kasi before, nag-try ako, yung laman mismo yung ginamit ko, nalusaw siya eh. Baka mali lang yung pamamaraan ko, no? Sa tingin ko mali lang yung pamamaraan ko kasi hindi naman talaga ako expert sa pagtatanim niya. Pero, nung nasubukan ko ng itanim yung bunga mismo niya, yung maliit na mga bilog-bilog na ginamit natin, ganun, nabuhay. So yun, doon nag-umpisa ngayon yung aking lahi ng ube dito sa aking garden. At every year, nagtatanim na ako yan. Hope napapansin ko, naglalabasan sila
Kasi noon, nakapagpabuhay na ako niyan, no? Dito, sa aking backyard garden. So, nag-ano din siya, nagkaroon din siya ng mga bunga, no? Pinabayaan ko lang kasi hindi ko naman alam na I mean, hindi ko sineryoso ba? Yung sabi ni Ka Freddy na pwede palang kainin yun. Parang hinayaan ko lang sila. Ngayon, nung dumating yung tag-ulan, bigla na lang tumubo. Bigla na lang silang nag-sprout. Kaya, yun ang itinanim ko ngayon. Yan yung nandyan ngayon na tinanim ko noong panahon ng tag-ulan. So, namunga siya. Namunga agad. So, wala nang isang ano yan eh. Kailan ko lang ba tinanim yan mga... Kasi itong tag-ulan, mga June yata yun. Mga June lang yun. At ngayon ang umpisa ng tag-ulan dito. So, June, December pa lang ngayon, magkakatapusan ng December, no? So, say 6 months. 6 months old siya, namunga na. Pero feeling ko kasi maliit pa yung laman at saka sa tingin ko mas mapapalaki ko pa yung laman niyan kung matagal-tagal pa wag ko siya anihin. Kaya instead na yung laman yung kunin ko, ito muna, trial lang naman at saka so masasabi ko talagang mas ano siya may bibingka. Wala nga actually pinagkaiba sa laman na ano yung laman ng Uyo ko na. Parehong-pareho lang din ang lasa Ayaw niya. na. Buso. So ngayon, bukod dun sa San Fernando na gabi, no, naiinggan nyo na naman akong lalong magtanim ng ube. Kasi, hindi lang yung laman mapapakinabangan, kundi pati yung mga bunga. Nakatikim na tayo. Actually, marami pa nga yung pwedeng lutuin siguro dyan. Hindi ko lang kasi alam pa. No? Who knows, baka pwede palang gawing ano yun, ube halaya, no? Yung laman? Ube halaya? Yung laman yun, I mean yung bunga. Hindi yung laman. Hindi kagaya dati yung kinain natin. Kasi di ba parang wala nang pinagkaiba, no? Yung lasa niya, ganun pa rin. Gaya din nung ating ano. Nakakatuwa nga kasi, nabanggit ko na to kanina pa nung nagbablog ako dun sa my garden. Parang naalala ko yung parang patatas na maliliit. Yung ganito lang kaliliit. Masarap din yun. So, pinipitas ko siya kanina. Mga ganito nga lang, parang tatsagain mo lang talaga siya. Pero merong iba na lumaki ng mga ganito kalaki eh. Lumaki ng ganito kalaki yung bunga. So, ang galing ng ganun. Pero, yun nga, pinagtsagaan kong kunin kahit yung mga ganito lang kabibilog. Pero, kita mo naman. Nakapagpadagdag talaga siya sa lasa ng ating, kakanin. Dessert. No? Kapag ganito lang simpleng luto ko kasi nga ayaw ko nang magdagdag pang budget at bibili pa ako ng mga iba pang ingredient, saging, sago, mga ganon. Malayo-layo din kasi sa amin dito yon. Pupunta pa ng bayan para makabili lang ng ganon. So kung anong available dito na malapit lang, ngayon lang. Pero, di ba? Winner na rin namang pang merienda ito. Lalo na sa mga provincial style naman kasi. Simpleng buhay lang. Na-appreciate natin kahit na simple lang. Simpleng recipe lang. No? Walang gaano mga, kung ano pang mga isasali. Like yung ano bang tawag doon, minatamis na lang ka, di ba? Siyempre kung may budget nga naman, why not? Pero kung, di ba? Kung gusto mo makatipid, edi kung ano na lang ang available. So, ngayon, alam niyo na ang ube pala, yung bunga pala nun, pwede rin natin gawing kakanin.
Sabi nga ni Ka Freddy, pwede din nga daw yun. Ihalo daw sa mga nilaga, ganun. Sinabawang ulam na nilaga o sinigang. Kasi siguro nga, lalapot din yung sabaw pagka ganun. Dahil may starch naman din kasi ang ube, no? Kaya lalapot yung sabaw. Patingnan mo naman ang nangyari doon sa niluto natin. Talagang malapot yung ating sabaw. Sabu. May sabu. Yum, yum. Okay? Solve ang ating merienda sa hapong ito. Okay. Before ko pala tapusin ang video na ito, I would like to say, I would like to greet a Merry Christmas and a prosperous New Year sa ating lahat. Tatapos na yung taon, panibago na namang pakikibaka ng susunod na taon. At hopefully naman ay magtuloy-tuloy na mag-grow ang ating channel. Hopefully next year ay talagang matikman na natin ang ating ang katas ng pinaghirapan natin dito sa YouTube. No? Yung ating pakikibaka sa mga challenges, no? Nandun yung time na parang gusto mong sumuko. Pero ako talaga, pinakauna, way back 2020, sumuko talaga. Hanggang sa dumating yung point na nagkaroon na naman ako ng inspirasyon para gawin, hanggang sa meron dumating na tao para magsabi sa akin na dapat ganito ang gawin mo para ma-monetize ka. And that is Sir Bong at Bongo TV Vlog. Siya talagang nag-ano sa akin na, hey, gawin mo to, ganyan, ganyan. Siya nabigay sa akin ng idea na pwede pala yun. Pwede palang gawin yun. So ginawa ko nga, trinabaho ko, kaya in more than 3 months, approvean ako. So yun, napakalaking luwag sa paghinga. Kasi yung pinaghirapan ko at least hindi nasayang, no? Na-reach ko rin yung approval. Then, ito na lang, binugot out ko naman yung diba? Maka-payout naman. Gano'n naman ang inaano ng karamihan sa mga vloggers, no? Sa mga content creator, makatikim ng katas na pinaghirapan natin sa pag-content creator. So, hopefully next year, sa 2026, 6, that's my number. Sana ay bigyan na tayo ng medyo mas kaunti pang kaluwagan. Dito sa amin sa probinsya, simple lang naman ang pamumuhay namin. Kahit pa paano hindi kami nagugutom, pero at least, kahit ganun kasimple, natututo pa rin kami mangarap. Diba? Mangarap lang, medyo mas maluwag naman na pamumuhay. Diba? Makatikim na lang sinasabi nilang good life, no? Napakaswerte kung matitikman natin ang gano'n. Yes, anak, what did you say? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko, sweetheart? Tingnan mo yung ginawa mo, anak. Okay, sige. Naglalaro ko na ng anak ko. So, Merry Christmas sa inyong lahat and advance Happy New Year to all viewers out there, to all silent viewers, to my subscribers. Maraming salamat po. To Sir Bong at Bong TV Vlog, kay Ma'am Nancy at Nancy TV Vlog, kay Ka Freddy's Treasure, kay Benji Ang Mini Farm, kay Idol Assis Kalayo Vlogs, kay Dudes TV, kay Awesome TV, kay Ate Sad, sino pa? Kay Ellen May, no? Kay Jenny D, mental block na ako. Ayun, kay Sir Ray Marlon Cormacuelos, please support his channel. Isa din siya na nagsusumikap para ma-reach yung threshold na to. Threshold sa YPP. Also support kay Sir RJL Innovations. Ayan. Hindi ko alam kung siya ba si Sir RJ. Pero ang channel niya is RJL Innovations. So, please support this channel too.
And shout out to you, sorry. Sino pa ba? Diyos ko, Lord, kasi pag ganyan talaga na may mental block ako pag wala akong listahan. Kay Real Jake Vlogs. Tama ba? Real Jake Vlogs ba yun? Kay Real Jake Vlogs. Ano ba? Ayun, si Walking Visuals for Kay, munti ka nang makalimutan, friend. Oh, thank you so much sa support mo from the very start, no? Thank you. Sino pa ba? Yummy. Oh, yeah, yummy. Nakalimutan ko na. Ayun, Ate Babes Vlog. Thank you so much. Kay, bago na kasi yung pangalan niya. Samparay Uy na siya ngayon. Pero, dating channel niya ay Matix TVs. Manang, thank you sa support and rest assured na hanggat kaya ko, I will support you also para makuha mo rin itong mailap nating threshold na ito, no? Yeah, thank you, anak. Sino ba? Nakalimutan ko na. Yummy. Yeah, it's yum yum. Thank you so much. Ayun, kay Tita Lisa TV. Thank you. Boss Henry. Hindi ko maalala yung iba, pero sa mga hindi ko mamabanggit, no? Pasensya na, nakalimutan ko lang talaga. Pero, Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Sana'y maging maundad ang ating susunod na taon. No? Prosperous, no? Abundant. So, kumusta ka naman dyan? Inday. You done eating or you didn't eat at all? You just play? Ha? Nag-eat ka ba? Really? Pakakainin mo naman si mama? Oh, thank you, sweetheart. You're my sweet baby. So, bakit ako tuloy yung pinapakain mo? Hindi ba dapat ikaw ang papakainin ko? Oh, thank you, sweetheart. You're my sweet little baby, you know that? Do you love mommy? Yes or no? Do you love mommy? Huh? What's your answer? I'm asking you. Yes or no? Yes? How much? Eat? Oh, sige, sige. Eat na lang. Yan ang question and answer portion. Kasi, pinagtatripan na naman niya ako nang pinapakain. Tama na, kung sunod naman eh. Oh, thank you, anak. Sige na, ikaw na nang kumain kasi magsasalita pa si mama. Mag-vlog-vlog pa si mama. Pag lang google ka dun eh. Ikaw na lang kumain yan. Ha?